crazy citizens world? I'm Ruben and welcome to my channel. And for today's video, we are in Fushimi Inari, Kyoto. Enjoy! From Osaka, pupunta tayo ng Kyoto at the best way para makatipid ay ang kumuha ng Hankyu Pass. Talaga namang sulit ang Hankyu Day Pass dahil nagkakahalaga ito ng 400.22 euros o 253 pesos. Lahat ng yan pwedeng mabook sa Klook. Advisable ang pagkuha ng Hankyu Day Pass lalo na kung pupunta ka sa mga top tourist destinations tulad ng Arashiyama Bamboo Forest at Fushimi Inari. Ayun nga naman, nagkakahalaga na agad ng 400 yen ang single journey ticket papuntang Kyoto mula Osaka. Almost 1 hour and 7 minutes ang biyahe papuntang Arashiyama Bamboo Forest mula Osaka Umeda Station. Hindi mo ito alintana dahil napakaganda ng paligid at tanawin dito. At makalipas nga ng 1 oras, nandito na tayo sa Arashiyama Station. Excited na nga ako makita ang Bamboo Forest na ito. Alam naman natin na Tokyo ang capital ng Japan sa ngayon, pero more than 1,000 years, tinagurian ang Kyoto bilang capital ng bansang ito. Kaya naman pagtapak mo sa Kyoto, para ka naman talaga nag-time travel dahil kakaiba at sinaunang disenyo ng struktura at tradisyon ang matatagpuan mo sa lugar na ito. Ibang-iba ang vibes dito sa Kyoto mula sa hustle ng bustle ng Tokyo. Dito, matatagpuan mo ang mga traditional Japan houses, pati na rin ang mga taong naka-traditional kimono. Kaya naman sa napakaraming turistang dumadayo rito, hindi pwedeng hindi kasama sa itinerary ang Kyoto. Dito mo rin matatagpuan ang tinatawag na Rikso o two-wheeled human-powered taxi na isang attraction dito sa Kyoto kung gusto mo maglibot-libot dito. May kamahalan lang na nagkakahalaga ng 3,000 yen per person for 12 to 13 minutes. Kaya naman mas pinili ko na lang maglakad at mag-exercise at the same time. At matapos ka na ilang minuto, nakarating na tayo sa Arashiyama Bamboo Grove or Forest. Hindi mo makakaila isa ito sa top attractions dito sa Kyoto dahil sa dami ng mga turistang dumadayo dito. Karamihan pa nga dito ay naka-traditional na kimono. Nakakabanga kung paano na na-preserve ang mga nagagandaan at nagtatayo ng mga bamboos dito, maliban pa sa transportation katulad ng tren na meron dito. Ang kagandahan pa dito sa Arashiyama Bamboo Forest, free ang entrance dito. Bakit nga naman hindi ito dadayuhin? Napaka-instagrammable ng site na ito. Medyo pahirapan lang makakuha ng spot para sa pictures dahil sa napakaraming turista dito. Pero kung gusto mong masolo ang lugar na ito, advisable na pumunta ka ng umaga, mga 4:30 to 6 AM. Pero sa lawak na lugar na ito na mahigit kumulang 1.7 miles, hindi maaring hindi ka makatagpo na isang lugar na para sa iyong solo picture. Napaka-scenic ng lugar kaya namang worth your time ang pagpunta dito. Nagkakahalaga ng 59 euros and 30 cents or 3,700 pesos ang rickshaw tour mula sa Klook. Ang 30-minute ride na ito ay may kasama ng English-speaking guide na maglilibot sa iyo sa lugar na ito maliban pa nga sa mga trivias at information na mabibigay nila sa iyo. Sa aking paglalakad, natagpuan ko itong statue na to kung saan pwede kang mag-wish. Kaya naman hindi ko na pinalampas ito. At kung gusto mo mag-itsurang Hapon, maaari ka rin mag-rent ng mga kimono dito. Nagkakahalaga ito ng 22.56 euros o 1,400 pesos sa Klook. Na dito ang hair and makeup pati na rin ang pagkuha ng mga pictures. Sa Arashiyama mo rin makikita ang iba't ibang templo, mga old imperial villas, and famous historical sites na talaga naman national treasure kung tawagin at recognized as World Heritage Sites. Kaya naman tinagura na ito ng Japanese government na place of scenic beauty. Isa rin sa binibisita dito ay ang Tenryuji Temple. Siya lang naman ang number 1 among the city's 5 great Zen temples. And registered na nga as World Heritage Site. Nagkakahalaga ng 500 yen ang entrance fee dito at open ang Tenryuji Temple mula 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
May karagdagan 300 yen kung pupunta ka pa sa iba pang temple grounds at gardens sa lugar na ito. Pero kung travel on a budget ka, kahit sa labas pa lang nito, ramdam na ramdam mo na ang vibes ng templo na ito. Napakarami din ditong water fountains kung sakaling abutin ka ng uhaw sa iyong paglalakad. Tulad na lamang nito. Refreshing, di ba? At sa patuloy ko paglalakad, hindi ko pa rin naiwasan mamangha sa mga machiya o townhouses o tinatawag din mga minka o folk dwellings. Ang mga townhouses na ito ay originated as early as 794 AD. Gamit pa rin ang hanky pass, sasakay naman tayo ulit ng tren patungo sa Fushimi Inari. At after almost 25 minutes ng travel, nakarating na rin tayo sa Fushimi Inari Shrine. Libre rin ang entrance fee dito, kaya naman dito dumugog talaga ito ng mga turista. Dinadayo ang lugar na ito dahil sa pamosong torii gates na makikita mo dito. Pinahalagahan ng mga lokal ang bantayog na ito bilang pagkilala kay Inari na siya ring tinatawag na Shinto God of Rice. Pinaniniwalaan ang paghuhugas ng kamay bago pumasok sa bantayog na ito o tinatawag na Timizu ay pagkakataon upang i-purify ang sarili. Karamihan sa mga lokal dito ay naniniwala na ang shrine na ito ay isang sagradong lugar upang sila ay magdasal at mag-alay ng bigas, sake at kung ano-ano pang pagkain. Nang sa ganon ay tumulong at tinatawag nilang mga kitsune messengers na ipanalangin at ipagmakaawa kay Inari ang kanilang panalangin at naway matupad. Kaya naman hindi ko na rin pinalampas na magkaroon ng pagkakataon na ipanalangin ang aking mga hiling. Dito, maaaring isulat ang iyong panalangin sa isang wooden stick. Kung hindi ka marunong magsulat ng hirapan, huwag kang mag-alala dahil meron ng tunggay na maaari ng kopyahin para sa iyong hiling. Saan talaga ito ay matupad? Sa pamamalagi ko sa Fushimi Inari Shrine, natagpuan ko ang ilang mga lokal dito na dumayo dito upang magdasal. Sa murang edad ng batang ito, makikita mo ang kanyang devosyon sa pananalangin. Kaya naman, ginarap ko rin ang pagkinig dito para magdasal at manalangin. Maaari ka rin bumili ng mga maliliit na torii gates kung saan pwede mo rin isuot ang iyong panalangin at isabit dito. Isang maliit na torii gate na nakakalaga ng 1,000 yen. Ang Fushimi Inari Shrine ay isa ring hiking trail na magdadala sa iyo sa tuktok ng Inari Mountains. Tatagal ang pag-akyat sa bundok na ito ng mga 2 hanggang 3 oras. Ang pagpili dito para mag-burn ng calories dahil nga naman ang shrine na ito ay napakalaki at meron lamang 10,000 torii gates or 12,000 steps para akyatin ang bundok na ito. Kaya naman sa mga nagbabalak na pumunta dito, siguraduhin suot mo ang iyong pinakakomportableng sapatos para hindi ka mahirapan sa pag-akyat. Hindi maitatanggi na isa itong Instagrammable spot. Kaya naman dinadagsa ito na napakaraming turista. Pero pasasaan pa't makakakuha ka rin ng lugar kung saan mo kukunan ang iyong pang-profile pic. Ang mga bright red rectangular torii gates na ito ay nagsisimbolo bilang entrance papunta sa mga sacred grounds. Kumbaga, demarcation ito ng boundary sa pagitan ng mga sacred space ng shrine at ng mga ordinary space. Kaya next time na pupunta ka sa Fushimi Inari Shrine at nakita mo ang mga torii gates na to, alam mo na mga sinisimbolo nito. Sa patuloy kong paglalakad sa mga torii gates na ito, animoy dinadala ako nito sa panibagong dimensyon. Para bagang isang portal o lagusan kung saan sa dulo ng mga ito, may panibago na akong paniniwala at perspektibo sa buhay. Iba't ibang panalangin at hiling na may pag-asang matupad din sa hinaharap. Balik Osaka naman tayo. Sinalubong na nga ako dito na isa sa pinakamalaking Don Quixote, ang Mega Don Quixote. Para bagang iniimbitahan na ako mag-shopping.
Kilala ang Osaka bilang isang lugar kung saan maraming masasarap na pagkain, mga taong nakangiti at maliligalig, at ang nightlife na sa Osaka mo lang may experience. Ito nga't halos alas 9 na ng gabi pero napakarami pa rin tao ang makikita mo sa lansangan. Ang Osaka ang pangatlo sa pinakamalaking city sa Japan. Pamoso rin ang Osaka bilang lugar kung saan napakaraming shopping malls. Kaya naman kung shopping ang hanap mo, abay dito ko na talaga pumunta sa Osaka. Napakaraming restaurants at karaoke bar dito sa Osaka. Ito nga't hindi pa ako makapamili sa dami ng aking choices. Napakaraming night spots discover ika nga dito sa Osaka. From high-class cocktail bars to grungy live houses hanggang sa mga tiny hole-in-the-wall whiskey bars, lahat yan meron dito. Siguraduhin na makakauwi ka sa iyong hotel bago mag-12 midnight at ang last train ay 12. Sikat din dito ang mga claw machines o crane games na talaga namang maaaliw ka. Talaga nga nakakabitin ng stay ko dito sa Osaka dahil almost half day lang ang pamamalagi ko rito. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon, babalik ako dito sa Osaka para mag-spend ng mas marami pang araw. Ito ay para makita ko rin iba pang mga key attractions dito tulad ng Osaka Castle, Universal Studios Japan, Osaka Kaiyukan Aquarium at ang Tenkosan Ferris Wheel. At kung pagkain ang trip mo, Osaka lang naman ang kilala bilang Japan's street food capital. At syempre, hindi pa aalis na Osaka na hindi natin makikita ang isang pamosong landmark na tinatawag na Glico Running Man na makikita dito sa Dotonbori Canal. Malapit sa puso ng mga Pinoy ang landmark na ito. Bakit kamo? Dahil ang mismong Running Man ay isang Pilipino na si Fortunato Catalon. Isang atleta na tubong tulo sa Leyte. Si Catalon ay track and field sprinter na nanalo noong 1917 sa Eastern Tokyo Games. Mula noon na immortalize bilang model ng Glico Candies. Napakaraming bargain items at promotional items ang makikita mo dito sa shopping street ng Osaka na pwede mong puntahan aside from Don Quixote. Susugod din tayo sa Dotonbori na isang lively entertainment area sa Osaka. At titikman din natin na isa sa pinakamasarap na ramen dito sa Osaka na tinatawag na Kinryo Ramen na talaga namang pinipilahan ng maraming turista at ng mga lokal dito. Nagkakahalaga ng 600 yen ang ramen, habang ang chasumen ay nasa 900 yen. Pwede mo lagyan ng toppings na ginger, kimchi, leeks, as many as you like. Tara, simulan na natin humigop ng ramen para musgahan na nga ang lasa nito. At ang sarap talaga. Hindi ko na nga mapigilan ang sarili ko na higupin ang huling sabaw nito. Dahil katakam-takam naman talaga. Ngayon natin ang ating food trip at try naman natin ang takoyaki dito sa Osaka. Sa Osaka, unang naging popular ang mga takoyaki. Na-invent nito ni Tomokichi Endo noong 1935. Ang takoyaki ay bite-sized balls na binubuo ng flour, butter, seasoned with dashi stock, at bit of octopus. Sinasamahan din ito ng red pickled ginger, long onion, sakura shrimp, at iba pa. Ang apat na takoyaki nakakahalaga ng 500 yen. Tara, sintensya na natin to. Mainit-init pa nga. At hindi ako binigo ng takoyaki dito sa Osaka. Talaga namang napakasarap. Hindi pa tapos ang ating food trip dahil dediretso naman tayo sa Kaiten Sushi or Conveyor Belt Sushi. Isang convenient at affordable type ng sushi restaurant kung saan may conveyor belt na umiikot sa buong restaurant kasama na ang iba't ibang sushi na tatambad sa iyong harapan. Talaga naman you can have as much sushi as you can dito. Per plate ay nagkakahalaga ng 100 yen. Kaya naman kung ikukumpara mo ito sa mga conventional sushi restaurant sa Japan, di hamak na mas mura ito. Iba't ibang types ng sushi ang iyong matitikman dito. Usually, it features seasonal ingredients kasama na dito ang maguro tuna, shrimp, salmon, and kapamaki o cucumber roll. Aside pa nga sa mga nabanggit, nag-serve din sila ng mga cooked foods such as miso soup, chawanmushi o steamed egg custard, fried foods, and desserts. Kung mahilig ka sa maanghang, samahan mo pa ito ng wasabi, ay talagang sold ka na. Hindi mo talaga mamamalayan na mabubusog ka at makakailang plato ka dito.
2 thumbs up talaga ang lasa ng mga sushi dito. Sa sobrang sarap nga, hindi ko na mabilang kung ilang plato na nga ba ang nakuha ko mula sa conveyor belt. Basta ang goal ko ay mas makatikim ng mas marami pang types ng sushi. Pakatandaan lang as an etiquette na huwag itatouch yung mga plates sa conveyor belt kung hindi mo naman siya kukunin. At huwag na huwag kang magbabalik ng plates pabalik sa conveyor belt. Pagkatapos makonsume ang sushi sa isang plato, kinakailangan mo lang pagpatupatunin ang mga empty plates sa iyong table at pagkatapos ng iyong meal, ino-notify mo lang ang server or yung sushi chef at ikakalculate yung bill based sa number ng plates na empty. Then, ibibigay sa iyo ang bill kung saan babayaran mo naman ito sa register na malapit sa exit. And first time ko kumain sa ganitong klase ng restaurant, talaga namang nakakamangha. Freshly made at authentic ang mga sushi dito dahil naman ginagawa ito sa harap mo ng isang professional Japanese chef. Eto nga't napakabilis ng gumawa ng mga sushi. Ayan o na yan! Dahil napagod at nabusog tayo sa kakaikot at kakakain dito sa Osaka, balik na tayo dito sa ating hotel na isang capsule hotel. Dito, hindi mo pwedeng ipasok o dalhin sa loob ng hotel ang iyong outside shoes, kaya bibigyan ka ng sarili mong locker. Ang capsule hotel o tinatawag din na pod hotel ay isang type ng hotel na nag-o-offer ng maraming maliliit na bed-size rooms or capsules instead ng typical walk-in spaces. Ang first capsule hotel sa buong mundo ay nabukas noong 1979 dito sa Osaka mismo. Nagkakahalaga ng 3,000 to 5,000 yen per night ang pagstay dito sa isang capsule hotel. Maliit man ang mga capsule hotel, abay wag mo itong basta-bastang ismulin. Dahil kompleto ito sa gamit. Aside from kumot, unan, may charger, may TV, at meron din adjustan ng temperature pati ng ilaw dito. Komportable at meron ka pa rin privacy. Isang magandang experience to para sa akin. At dito sa Osaka, na-experience ko din for the first time ang onsen o communal bathing area kung saan maliligo ka na nakahubot-hubad kasama ng ibang guests sa hotel. Walang hiya-hiya. O paano yun, talaga naman napagod ako sa tour na to, kaya good night na sa inyo mga crazy zens. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button. Until next time, this has been Crazy as well. Don't just be crazy as well.